Magandang araw po sa inyong lahat mga tol. Ngayon po ay September 1, 2025. Talaga nga naman po itong si Senator Ronald De La Rosa. Lagi na lamang pong ganito, pero hindi po ako DDS ha. Bakit po natin sinasabing hindi ako DDS? Kasi yung mga kapwa niya DDS, particular ng Duterte administration, mukhang dinala niya na naman sa isang bagay na malalagay sa alanganin. Bakit po? Sa kanyang pagtatanong kanina, diyan po sa hearing ng Senate Blue Ribbon Committee na pinangungunuhan nitong si Senator Rodante Marcoleta, ganito po yung kanyang mga naging kataga. Basahin ko po sa inyo at pakinggan natin ha. Sabi po ni Senator Ronald De La Rosa, yung mga flood control projects, kailan kayo nag-engage ng flood control project sa DPWH? Ang sagot po ng resource person, ito pong si Sara Diskaya. Napakayaman mga tol. Mamaya meron po tayong papanoorin at reaksyonan na mga katanungan sa kanya ni Senator Jinggoy Estrada kaugnay po ng mga luxury cars. Grabe. Ang sagot niya po, 2016 onwards. O baka sabihin po ng mga DDS, fake news po tayo ha. Ito po yun eh. Pakinggan po ninyo mga tol, yung sinasabi po dito. Flood control projects, kailan kayo nag-engage na flood control projects sa DPWH? Siguro mga 2016 onwards. Please to make sure of your answer. Yes po, 2016 onwards po. 2016 onwards. Yes po. Yung mga flood control projects, kailan kayo nag-engage na flood control projects sa DPWH? Ay, nako. Siguro mga 2016 onwards. Please to make sure of your answer. Yes po, 2016 onwards po. 2016 onwards. Nagulat siguro si Senator Ronald De La Rosa, bakit ganun yung sinagot? O ngayon mga tol, ano ang kaugnayan ng 2016 onwards po na yan? Taliwas po ito sa binibintang ng mga kritiko ng kasalukuyang gobyerno na ang flood control projects anomalies ay nagsimula sa panahon po ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Medyo unfortunately nga lang, dahil po sa maaaring naging negligence nito pong si dating DPWH Secretary Manuel Bonoan, lumala. Biruin mo, 1 trilyong piso ang naging pondo ng flood control projects under Marcos Jr. administration. Pero ang mahalaga dyan, ina-address ngayon ng ating Pangulo at dahil nga po dyan, tinanggap niya yung pagbibitiw nitong si Bonoan at ang bagong sekretary po ng DPWH ay si Vince Dizon. Na kanina po ay sa kanyang press conference, pinag-uutos na po ng ating Pangulo ang courtesy resignations mula po sa pinakamataas ang posisyon undersecretaries down to the lowest, yung district engineer. Sila daw pong lahat ay dapat mag-file ng courtesy resignation. Isang kaparaanan po ito ng paglilinis ng hanay ng DPWH. At syempre, yung accountability, magfa-follow po yun kapag natapos na po ang investigasyon na pangungunahan po ngayon, hindi lamang nito pong hearing in aid of legislations from both houses, kung hindi po yung itatatag na presidential commission para po sa investigasyon ng flood control anomalies. Pero hindi pa rin po natin alam kung sino po ang itatalaga dyan na mamumuno. At dahil po sa naging revelasyon po na yan, nito pong si Sara Diskaya kanina, nag-share po ng post ito pong si dating Senador Antonio Trillanes. At ayon po sa kanya, si Bongo na hanep magmalinis kanina sa Senate investigation ay may 800 milyong pisong mga kontrata ang pamilya with Diskaya. Di na kinikilabutan ang mga ito. Basahin po natin ang balita mula po sa Rappler as shared by former Senator Antonio Trillanes. Firm owned by Bongo Skin once worked with Diskayas for Davao projects. No? Ito po ang nilalaman. Senator Christopher Bongo believes that those involved in the anomalies surrounding flood control projects must be punished. Sa laki ng pondong pinag-uusapan dito, parang makatotohanan na hindi sapat ang audit o reporting sa mga ginagawang flood control projects. Hindi sapat ang eksplanasyon lang mula sa kontraktor o DPWH. Dapat po'y mayroong managot dito at dapat po'y maging accountable po sila. Yan po ang pahayag ni Senator Bongo. Kayo po ba'y naniniwala sa sinasabi po ni Senator Bongo? Among the top contractors named by President Ferdinand Marcos Jr. that received a lion's share of flood control projects was the firm owned or connected to the family of defeated Pasig City mayoral candidate Sara Diskaya.
Tayo po'y mag-Milo at wag niyo po sanang kalimutang mag-like sa ating programa. Malaki po ang maitutulong niyan sa ating mga advokasya. The family of Go turned out to be the Discaya's business partners from years back. The senator is now sitting as the vice chairperson of the Senate Blue Ribbon Committee that's probing into the flood control projects. Kaya nga po may mga nagpo-post ngayon sa social media na out of delicadeza daw po, dapat daw po itong mga senador na maaaring nalilink sa mga contractor companies po na ito ay dapat nag-i-inhibit sa investigasyon po na yan. CLTG Builders, owned by Go's father, Desiderio, partnered with the Discayas of Pasig for various infrastructure projects in the Davao region, amounting to over 800 million pesos in 2017. At mamaya mga tol, sa video po na ito yung mga sasakyan pong binabanggit dito ni Sara Discaya, karamihan po sa mga yan, nabili po sa panahon ng Duterte administration. Tuloy po tayo. Go was former President Rodrigo Duterte's special assistant at the time and they had just taken over in June 2016. CLTG also coincides with the initials of Go's complete name, Christopher Lawrence Tesoro Go. Based on Rappler's research, CLTG Builders entered into a joint venture with St. Gerard Construction, General Contractor and Development Corporation, and BAG 5 infrastructure projects. Ito pong corporation po na ito ay pag-aari ni Sara Discaya. In the Davao region, amounting to over 816 million pesos. St. Gerard is owned by Sara's husband, Pacifico Curly Belisario Discaya II. Ito po, ayon po sa dokumento na ito na shinare ng Rappler, widening reconstruction, improvement of bypass road at JCT Daang Maharlika, Likanan, Bunawan, Mahayag, Indangan, Cab, 173 million. Widening, reconstruction, improvement of bypass road at Daang Maharlika, Likanan, Bunawan, Mahayag, Indangan, Kabantian, 181 million pesos. Widening, Indangan, Kaban, 112 million pesos. Reconstruction, widening of slaughterhouse until F. Torres, BRINCL, I do not know kung ano na po ang ibig sabihin niyan. Widening of F. Torres, 156 million pesos. Construction, widening, Davao City Division, RD Incorporated, 192 million pesos. A total of 816 million pesos. Ang source po ay ang DPWH. Go's father represented the two construction companies and signed the contracts with the DPWH as authorized managing officer. Documents obtained by Rappler showed the 5 joint projects were intended for road construction and had already been completed according to the database of the DPWH. Anyway, sa dinami-dami po ng mga sinasabing nakuhang kontrata po na ito sa panahon po ng Duterte administration, ang paliwanag po dito ni Senator Bongo, never daw po siyang nakialam, inumpluwensyahan ang negosyo ng kanyang mga kamag-anak. In fact, sa kanyang naging hindi pagtatanong kung hindi parang talumpati na po kanina diyan po sa Senate Blue Ribbon Committee hearing ay nilinis nito pong si Senator Bongo ang kanyang pangalan. Ang tanong, kayo po ba ay naniniwala kay Senator Bongo? Ngayon, panoorin po natin kung gaano po kayaman ito pong si Sara Discaya. Base pa lamang po ito, ang mag-asawang Discaya, base pa lamang po ito sa mga sasakyan na kanila pong nabili. Simula po nang sila'y naging mayaman talaga. Nang sila po'y noong 2016, ma-engage na sa mga flood control projects. Katulad po nung nadinig kanina natin sa pagtatanong nito pong si Senator Ronald De La Rosa. Ito naman po ay mga katanungan ni Senator Jinggoy Estrada tungkol po dito sa mga luxury cars. Madam Sara, tungkol sa mga kotse mo ulit, sinabi mo kasi sa interview mo na 4 na po yung kotse mo na luxury cars. Ngayon, inamin mo 28 lang. Ano nangyari sa 28 po yung luxury cars, Okay. pero may service cars kasi kami na under the name of the company po. Alright, doon sa 28 luxury cars, ano yan, Rolls Royce, what else?
Okay, isa-isa natin, magkano Rolls Royce? Maraming Ano bili mo sa maraming Rolls-Royce? salamat sa membership, Griselda I Apare. am not familiar. Oh, come on. Oh, come Nasa on. ano yata. Bumili ka na napakamahal na kotse, di mo alam kung magkano mo binili. No, I know the price. Oh, yeah. Pero we did not buy this on a cash basis. Parang Oh, so, installment lang how siya. much is the Rolls Royce? So the Rolls Royce was around parang 42. Grabe. Isang sasakyan, 42 million pesos, mga tol. 42 million. Rolls Royce, isang kotse lang yan. What else? The Maybach. Maybach, Mercedes. How much? Parang nasa 22. Grabe. Parang ganun. 22 million. How many Maybach? 42, 22 million, 64 million na, dalawang kotse pa lamang. Ating pakita yung screen, kami hindi nakakaalam ng kotse na hindi na malaman kung ano yung pinagsasabi ninyo. Kayo siguro nakakaintindihan kayo, pero kami ni Senator Erwin, hindi kami masyadong... para malaman namin ano ba itsura ng pinag-uusapan Maybach is natin. Mercedes, right? Oh, ilan ang Maybach mo? Meron mo... Isa lang po. Oh, ano pa? Yung Bentley, Bentley. Wow, magkano yung Bentley mo? 20. Grabe. You purchased this brand new. 20 brand new. million. Yes po. Alright. Ilang Bentley? Isa lang po. Oh, what else? Yung G63. What is that? G63. G63, ano yun? Benz. Benz G63? Is that a sports car? Hindi po. G-Wagon. Wagon. Oh, G-Wagon. how much is it? Parang nasa 20 din yata. Huh? 20 din yata. 20 million. One vehicle only? Oh, what else? 4 na sasakyan na, mga tol, 42 million, 22 million, 20 million, 20 million. Mahigit 80 million na, 4 na sasakyan pa lang. Yung Cadillac po. What kind of Cadillac? Yung SUV. Escalade? Yes. Oh, magkano? Parang yan, mga 11 yata po yun. Bulletproof? No. Isa lang. One white, one black. Oh, dalawa. Both at 11 million each. Yung isa 8. Yung black. Long wheelbase? Mahigit 100 Yes po. million na. What else? Yung GMC. What is this GMC? SUV rin to. Yes po. Oh, how many? Dalawa. Dalawa rin. How much each? Parang nasa 11 din yata siya. 11 million each. Mga 130 What else? million na. Yung Suburban. Alam nyo, mga tol, wala namang problema kung yan po ay nabili nila sa kaparaan ng tama at legal, di ba? Kasi yan naman ay gift mo sa sarili mo kung talagang ikaw ay nagtrabaho ng maayos at yumaman sa mabuting kaparaanan. Pero ang problema kasi dito, kaya ganito po ang reaksyon ng publiko, ang hinala talaga, galing po ito sa pera ng taong bayan. Yun ang pinakamasakla po dyan. Suburban. Ilan? Isa lang po. Pero I bought that here. Local. Bakit itong mga sinasabi mo? Sabi mo, binili mo sa local dealer dito. Dapat tinanong ni Jingo Estrada bakit mo ba binili yung Rolls Royce? Dahil po ba sa payong? Oo, local dealer. Oh. Ay, ibig sabihin, importer. Pero this one sa casa binili yung Suburban po. Oh, magkano? Parang nasa 3 lang yata siya nun. 3 million? Oo. Brand new? Hindi. Second hand? Binili mo second hand? Tapos lahat itong mga luxury cars mo, yung mga Rolls Royce, Maybach, Bentley, Escalade, G63, pare brand new. Opa. O bakit bumili ka ng second hand Suburban? Ano na siya yung lumang model? Hindi siya Yeah. yung brand new model. Kaya nga, bakit ka bumili ng second hand? Kasi yun lang yung Lahat available. mga Kasi that was mamahalin the na- time, at that time it was pandemic. So that was the time na yun lang ang available niya. When did you acquire all these Yan luxury na. cars? Yan na, kailan binili ang mga kotse na yan? All at the same year? No po. When? Since 2022, 21. 2022. May 2021 pa po. 22-21. Alangan naman ang pondo na pinagkunan po niyan mula sa DPWH project ay panahon ng 19 Congress. Siyempre, di po. Kaya panahon po yun ng 18 Congress o kaya 17 Congress. Kasi siyempre, ikaw di ka kukuha ng hulugan nang alam mong hindi mo mababayaran. Di ba? Ibig sabihin, meron ka ng pang-down. Kung 42 million po yan, approximately mga 20% ang pang-down dyan. Di ang down payment mo pa lamang, mga nasa how much? 8 to 10 million pesos na. Ganon kalupit mga tol. At hindi lang isang sasakyan po yan Di naman kasi lahat cash. Hulugan niya daw pong binili yung iba. 2021. So ilang beses ka bumili ng kotse sa isang taon? Minsan sa isang taon, isa. Or kaya minsan 3 yung iba. Luxury. Opo. Kailan ka natuwa ron sa payong ng Rolls Royce?
Yung tinanong pala. Last Sorry, tinanong pala. Hindi ko nahagip yun. year lang po. Last year mo lang na-purchase. Yes po. Yung payong. Dahil sa payong, bumili mo, ha? Alright. Bukod sa mga nabanggit mo mga luxury cars, ano pa? Yung mga SUV ng mga engineers ko. Hindi, ilan lang to? 3, 4, 6, 8. I can't remember all at the top of Sa my dami. head. Oo. Sa dami. Apa. So, doon sa 28 na pinurchase mong mga luxury cars, ilang taon mo binuno yun? Yung iba, You started purchasing these luxury cars on what year? the long wheelbase, yung mga binanggit ko. O ngayon, pakinggan natin yung summary ng balita tungkol po dyan. Ito po ang latest sa 24 oras. Pantay ka ba ng bayan? Flood control projects. Sa pagharap sa Senate Blue Ribbon Committee, inamin ni Sara Diskaya na may kaugnayan siya sa hanggang 9 na kumpanyang may kontrata sa gobyerno. Lupit. Sinagot din niya kung kailan sila nagsimulang gumawa ng mga proyekto. Sa dinami-dami ng mga kumpanya, bakit yung 9 na kumpanya nakakuha lahat ng parte sa proyekto ng gobyerno? Ganon sila kalakas. Kaya nga dito sa pagtatanong ni Jingo Estrada, pinapaamin siya hindi pa pwedeng ala-chamba, meron talaga kayong connection. Pero para kasing ang nagtatanong, wala rin moral ascendancy. Kaya habang nagtatanong si Senator Jingoy Estrada, napapataas din ang kilay ng maraming mga Pilipino. Bakit? Siya rin kasi mismo naakusahan po ng korupsyon. Diba? In fact, convicted pa nga siya sa graft and corruption. Yung Republic Act 3019. Convicted si Jingoy Estrada doon, nakaapila lang ngayon sa Korte Suprema. Kontrabaha at kung ilan ang kanilang mga luxury vehicle. Wala sa Senado, nakatutok live. Si Sandra Aguinaldo. Sandra. Yes, Vicky, sa pagharap nga ng ilang kontratista ng gobyerno dito sa Senado ay nausisang ilang umano'y questionableng aktibidad nila. Kabilang na po dyan yung pagkakaroon ng ilang kumpanya na iisa lang ang may-ari pero pare-pareho daw na may kontrata sa gobyerno. Maging yung posibleng pakikipagsabwata nila sa DPWH at ang kanila umanong magarbong lifestyle ay nausisa po dito sa Senado. Ilang kontratista ng flood control projects ng gobyerno ang dumalo sa pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee. Kabilang na si Sara Diskaya, ang may-ari ng Alpha and Omega General Contractor and Development Corporation. Sabi ni Diskaya, nag-divest na siya sa St. Timothy Construction Corporation at St. Gerard Construction General Contractor and Development Corporation at iba pa. Pero inamin ni Diskaya na may kaugnayan pa rin siya sa 8 pang construction company na may kontrata sa gobyerno. How come you're still the chief operating officer, pati ang asawa mo sa ilang construction companies na ito? Hindi po ako COO ng mga companies po. Ma'am, you're under oath. Don't forget. Opo, CFO po, pero hindi ako COO po. Bakit po ikaw ang CFO pa rin kung nag-divest na po kayo, opisyal pa rin po kayo dyan? Tumutulong lang po ako dun sa mga ibang companies po. Ilan sa mga kumpanyang ito kasama sa 15 contractors na inilabas ni Pangulong Bongbong Marcos na nakakuha ng maraming kontrata sa gobyerno. Pinakita rin ni Senadora Riza Ontiveros ang mga calling card ng asawa ni Diskaya na si Curly mula sa iba't ibang construction companies. Sa 8 pang kumpanya, lumabas na kaanak din o empleyado ni Diskaya ang mga ito. Diba? Dito lumalabas na parang dami na lamang, no? Sinasabing iba ang pangalan na pag-aari daw ng ibang tao, pero malamang sa malamang, bagamat sa ngayon wala pang tumutukoy talaga na ebidensya diyan, malamang sila yung nagmamay-ari doon talaga at sila yung kumikita doon. Isa sa mga kumpanya, anak niya ang may-ari, pinsan at pamangkin. Kanino niyo po i-deny this? Katulad sa St. Timothy, kay Maria Roma ko binigay po yung aking Sino siya? shares. Kamag-anak mo? She's the niece of my husband. And who is this Maritoni Miligrito, the owner of Elite General Contractor? Pinsan ko po, Mr. Chair. From the left pocket to the right pocket. St. Matthew, nandito yung asawa mo, Pacifico Diskaya. Great Pacific. Ikaw, nandyan ang pangalan mo. Sino si Amethyst Horizon? Sino si John Brian Eugenio? He's one of our employees. Dami. Waymaker. Sino si Gerald William Diskaya? He's my eldest son. Nagtataka rin ang ilang senador kung paano napagsabay-sabay ng mga kumpanya ni Diskaya ang daang-daang proyekto sa gobyerno. Ang Alpha and Omega halimbawa na pinamumunuan ni Diskaya nakakuha ng 71 projects noong 2022. Ang St. Timothy naman, 145 projects mula 2022 hanggang ngayong taon. Parang may nakikita akong Janet Napoles
in the making, ano? Pero sana wag matulad kay Janet Napoles case kasi sa Napoles case nakulong, convicted for several counts of several crimes. Itong si Napoles pero ang tanong, may nakulong bang politiko? Meron, pero nakalaya na. Yung isa dyan, syempre, yung Presidential Chief Legal Counsel natin, at saka si datong Senador Bong Revilla, tapos itong si Senador Jinggoy Estrada. Pero alam naman natin na silang tatlo kalaban sa politika ng Aquino administration. Walang nakasuhan, nakakampi sa politika. Kaya sana yung mga pangyayari na yon sa Napoles case, wag pong mangyari dito. In the event na makasuhan, ang mga nasa likod po na kontraktor na ito, particular itong si Sara Diskaya, sana pati po ang mga politiko, no? Hindi kasi maaaring mangyari po ito kung hindi dahil sa mga kongresista o senador na sangkot po dito. Baka nga yung ilan po sa BBM meron din kinalaman dito no? Kasi imposible naman na magre-release lang sila ng basta ng pondo ng taong bayan nang hindi nila alam kung ano po yung mga isinumiti sa kanila ng mga proyekto. Kaya nga mainip dahil yan ay nanggaling sa mga departamento na nasa ilalim po ng ehekutibo. Although ang presumption, syempre, merong regularidad sa pagpasa sa kanila pero titingnan rin dapat ng ating mga kinauukulan kung meron possible na pananagutan ang ilan sa mga involved dito. Particular kung meron man sa DBM. Pero most likely, baka wala pong ganyang senaryo, no? O ayan lang mang ay produkto ng aking wild imagination. Pero ang malinaw po sa akin at sa atin lahat dito, definitely, may mga mambabatas, may mga taong gobyerno sa ilalim po ng DPWH at naniniwala ako dahil personal knowledge ko, may mga local government officials po dito. Meron akong personal knowledge noon na even ang barangay captain, when I say personal knowledge, nakasama ako mismo sa pagkolekta ng pera at nakita ko mismo yung cheque, no? Kaya ganun pa man, matagal na po yun, panahon pa nga actually ng Aquino administration yon, not even Duterte. Kaya kung noon nangyayari na yon, malamang sa malamang, hanggang sa ngayon, kung hindi lamang napansin ito ng ating Pangulo, maaaring may mga kasabot pa rin ng mga local government officials po dito. No? Kaya dapat talaga matutukan ito ng todo ng gobyerno at natin, ng publiko. Hindi katulad noon na kung ano lang yung napapanood natin sa balita, yun na lamang yung kinokonsume natin. Pero ngayon, may social media na maaaring gamitin. In particular, yung isumbong mo sa pangulo.com.ph. Doon makikita po natin ang lahat ng mga proyekto sa nakalipas po ng mga taon at tingnan po natin sa ating mga lugar kung meron po bang mga proyekto pero nakalagay po doon sa isumbong mo sa pangulo.com.ph pero doon sa lugar mismo natin, wala pala. No? Sumbong po natin yon. JT Diskaya, wala siyang kilala sa DPWH para makakuha ng maraming proyekto. Hindi ako naniniwala na wala ko yung contact sa DPWH. Tama. Magkano binibigay mong porsyento o advance sa Dito, panoorin natin ang buo yung pagkakataon na yan. Kanina, that was only 2020. No, when did you start? Yung iba, like, let's say, the autobiography, 2016 What is pa po. autobiography? Ano yan, Range Rover. Oh, may 2016. Pala, di mo sinasabi sa akin, Range 2016 pa po siya. Ilan? Just the one autobiography and then What the Defender. autobiography to buy Range Rover? Range Rover pa. Oh, okay, how much did you purchase? 16. 16 million. 2016 pa po yun. Ilan? Sobrang Isa lang po yaman. What else? Aside from Range Rover? Sabi mo? Defender. Napakayaman. Defender, ano siya? Range Rover. Range Rover din. Oh, ilan? Isa lang po. Magkano? Nasa parang 7 yata yun. 7 million? Aha. Ano pa? The Evoque. Ano? Evoque. What is Evoque? Range Rover. Range Rover pa rin. Oh, parami ka pala Range Rover. Evoque. Ito yung, maliit ba ito malaki? Maliit. Okay, magkano? Parang nasa 5 lang yata po siya. 5 billion. Oh, what else? Grabe, 3 million nilalang, Tapos 5 million nilalang lang. Ganito kayaman. Tapos makikita po natin yung mga kababayan po natin, tayo mismo, may experience yung pagbaha. Ako hindi lang ako palalabas ng bahay, pero ang dami ko nakita sa mga balita, kawawa naman. No? Naipit sila ng baha, tapos yung kotse na pinaghirapan po nila, inutang pa sa bangko, halaga mahigit 1 milyong piso, biglang lulutang dahil biglaan ang pagtaas po ng tubig dahil palpak ang flood control. O yun ang mga masaklap. Tapos ito, ilalang niya lang po yung halagang 3 million, 5 million. Lang, ha? Ang sarap ng buhay mo, ha? Oh, sige, ano pa?
Hindi ko na maalala yung iba Sa dami talaga, hindi mo maalala, no? Sino-sino gumagamit itong mga luxury cars ninyo? Kami po. Everyday, Iba-iba. siguro sa pag-aalis kayo nung... Kasi ganito yan, Senator Jinggoy no? Balikan natin yung interview niya kay Julius Babaw, no? Puntahan po natin yung interview na yon ni Julius Babaw dito kay kung gaano ka-proud, ano? Kung gaano po siya Kaya na may kaugnayan siya sa hanggang kung gaano po siya nung mga panahon na yon nung ini-interview siya ni Julius Babaw, hindi siya nauutal kapag tinatanong, no? Hindi katulad dito sa pagtatanong na sa kanya ng Senado, halos hindi na po siya makasagot Ito po yun. Hirap kausapin. Yan. So, explain mo sa amin. Okay, so mostly American car siya. So ito yung Cadillac, white and black. Ito yung sports niya, sports edition. version. Yes. Okay. 20, ano yata yan? 20, Basta. 20 something, oo. And then, syempre, yung Ang yabang niya pa rito, 20 basta o something. Kanina tinanong siya, nasa 11 million daw po yung sinasabi niya. Ano ba talaga ang totoo? Is that 11 million pesos or more than 20 million pesos each? Pero pag pinagsama mo, kung 11 million yung sinabi niya sa Senado, the total is 20 million plus. Ngayon, ang pinakamahalaga dito, dahil nga po ito is publicly available information, salamat at hindi po ito dinilit ni Julius Babaw, dapat masilip na po ito ng ating Bureau of Internal Revenue para malaman kung ito po ba'y dumaan talaga sa legal na proseso. Kasi milyones po ang pinag-uusapan dito at sigurado may corresponding tax po yan. Lincoln Navigator, ito yung una nabili namin, tapos yung, yung black pa lang una nabili namin. Tapos yung white, gusto ko may white din siya. Black and white. Black and white. Yes. Ito isa. Denali. GMC Denali. So, black and white version din siya. Pero ito, diesel to. Ito gas. So, ito si black and white. And then, ito, nakita ko to, sinerch ko talaga sa ano to. Walang ganito sa Philippines. Nasa YouTube? Oo, nasa Grand Wagoneer. Parang Jeep. So, wala siya dito. Walang ganito sa Manila. May isa yata kumuha. Pero, nag-iisa lang itong kulay na to. Galing saan to? Pinaship ko from the US. From the US. It's an American car. Yes, it's an American car. Yeah. Bakit nagustuhan mo to? Ewan ko, ang ganda ng body niya Tapos parang compact lang din siya. Tapos yung color kasi, ang ganda, gusto ko red. Nagmamaneho ka rin? Marunong ako mag-drive, left, right. Hindi ako marunong mag-park. Yun. Okay. So, yung sa likod, yung Suburban, dito na yan, local ko na nabili yan. Local na lang. Oo, si Suburban. Tsaka si ganda. Alphard. Oo. Ganda naman ito. Oo. So, mahilig kami sa mga malalaking kotse kasi para kasya kami. Tsaka yung mga anak ko kasi malalaki. So, here naman, mga pick-up tong dalawang to. Natuwa naman kasi ako sa kanyang lalaki niya So, ito yung Dodge Ram. And then, the Tundra na Toyota. Sobrang comfortable. Ang ganda ng suspension nito. Imported din to, no? Yes. Parang walang ganito nito, no? Pilipinas. And the color red itself. Kasi bihira yung red na color nito. And then, the Toyota Sequoia. This is the TRD Pro. So, more sports, tapos ito yung capstone. Grabe, no? Tuloy natin ang pakikinig sa kanya sa Senado kanina. Umaga, Rolls Royce ang gamit mo. Pag uwi mo ng tanghali, kakain, pag lalabas ko, may back naman ang gamit. Ganun ba yun? Sa dami nyo ng kotse. This is really, for me or for all of us, for all the Filipino people watching, this is unbelievable. To have 28 or 40 luxury cars at your disposal. Ngayon lang ako nakarinig na isang tao o mag-asawa na ganito, kadami ang kotse na mamahalin. Hindi na bali yung mga Fortuner, okay lang. Pero kayo, Rolls-Royce, Maybach, Mercedes-Benz, Bentley, Escalade, Range Rover, ilan? GMC, Suburban, G63, hindi ko na nga naintindihan yan O sabi ni Senator Soto, tapos pera ng gobyerno. Ano ba? Yun ang masaklap doon. No, harap-harapan kang sinabihan ng tapos pera ng gobyerno. Ako, kung galing yan talaga sa malinis na kaparaanan, di ko papayag no. Kahit sabihin mong senador ang nagsasabi sa aking harapan, i-contempt nyo ako. Pero maninindigan ako dyan. Huwag nyo pong sabihin na pera ng gobyerno ginamit ko dyan. Pinaghirapan talaga namin yan at hindi pera ng gobyerno. Pero di sila makakibo. Hindi nila masagot yung particular na sinabi na yon ni Senator Tito Soto. Anong konsyensya nyo, madam? Isang tanong.
Ako hindi ako naniniwala na wala kayong contact sa DPWH. Hindi kami naniniwala. Pati siguro si minority leader, hindi naniniwala wala kayong contact. Pati si chairman, hindi naniniwala wala kayong contact. Ngayon, huwag ka tumingin tumingin ka sa akin. Di wala naman nagtatanong dyan. Sino ba tinitignan mo dyan? Magkano binibigay mong porsyento o advance sa tiga DPWH para mabigyan ka ng proyekto? Wala po ako binibigyan sa DPWH po. Baka may ipakita ako sulat sa'yo. Mami ka na. Wala po ako talaga. Kasi hindi po Ay, ako Criselda pare, maraming salamat sa yung super sticker. Pag nagsinungaling ka, ipapakita ko yung sulat. Minino mo. Di ba umabot hanggang 40%? Wala po ako. Sa DPWH, wala po akong kausap talaga. Sige, I will take your word for it. Pagka meron ako nilabas sa'yo mamaya. Okay? Mag-isip-isip ka. Si Senator Jinggoy naman nang bablap nang sasaywar Sana yung mga ganyang sitwasyon, kung meron ka talaga, ilabas mo na. Di mo gayahin yung kapatid mo Comparatively speaking alam niyo natuwa ako kay Senator JB Ejercito kanina sa kanyang naging pagtatanong, na topic na po natin kanina ito sa ating live streaming, pero ipakrinig ko lamang po sa inyo, ulitin natin kasi ganito dapat yung mga katanungan, hindi na nang sasaywar na meron siyang ebidensyang hawak. Sabihin mo na kagad kung ano po talaga yung katotohanan. Kamali ako. Ito po, di ba? Pakinig ko po sa inyo. Ito yung tanong. Ganito dapat. Bawal po sa taong gobyerno ang nagkakasino. Sorry. Nagkamali ako. Bakit ganon? Yan. Bawal po sa taong gobyerno ang nagkakasino. Bakit yun ang lumalabas? Ay, nakat ko na. Sorry. Hindi ko na pala maipapakita sa inyo, mga tol. Subukan natin balikan dito. No? Kasi nakat ko yung tinanggal ko na pala yung intro natin. Pero maganda sana yun. Ito. Sana tumama ako dito. Million, parang baliw diba? Hindi natatakot. I mean, walang kaba-kaba. Ganyan dapat. Do you confirm or deny, Mr. Alcantara, Engineer? Your Honor, hindi ko po alam kung magkano tinataya niya dahil hindi naman po kami magkasama. Diba? Alam ni Senator JB na meron siyang ebidensya Alam niya na yung kanyang mga katanungan maglilid talaga sa leading answer. Diba? Kasi leading question Sinasabi na Senator JB, ikaw ba yung nagkakasino? Hindi ka makakapag-deny dahil alam mong may lalabas na ebidensya may CCTV footages No, kaya nung sinabi nga ni Senator JB kanina tungkol doon sa CCTV footages, parang bigla po itong namutla at napatingin pa sa baba. No, nagulat siya na doon para siyang na-caught in the act. Si Senator Jinggoy, may mga pasaywar-saywar pa Sana kung meron kayong ebidensya, Senator Jinggoy, ibulat-lat nyo na kagad yan. Para hindi na lalabas pa na tinatakot nyo lamang yung resource person. Don't be biro. Wow. Mr. Arevalo. Anyway, ito namang Mr. Arevalo na ito naman yung sinasabing nagmamay-ari daw po ng Wawaw Builders Company. At walang masabi kung hindi yumuko sa ilalim at I invoke my right to remain silent. Ganon. Kasi sabi niya, pagka nagsalita daw siya, gagamitin sa kanya dahil nga po siya na inaakusahan Wala tayong magagawa, pero ganon talaga. Kung wala kang tinatago, wala ka naman sanang dapat na ikatakot, di ba? Pangalawang punto, kung talagang malinis ang iyong ginagawa sa kumpanyang pinamumunuan mo, sabihin mo lang ang katotohanan. May iintindihan yan ng publiko. Pero maliwanag na hindi po ganun yung nakita natin dito po sa mga katanungan na ibinato dito kay Mr. Arevalo. Kanina, nandito ako kanina, umakyat na ako. Pagbalik ko rito, nakatungo ka pa rin. Sino ba talaga kausap mo dyan? So may mic. Batang-bata pa to, 37 years old. Pero ka ba abogado? Yes, Your Honor. Ikaw may-ari ng... Parang yung katabi niya, ito yung nag-viral, no? Yung merong asawang maganda na pinapublic shame ngayon ng netizen. Nakakita niyo yun mga tol sa Facebook. Maganda yung babae, tapos ito yung lalaki, yung kontraktor. Ayoko na magsalita pa. Kasi sa totoo lang, di ako sumasali sa public shaming. No? Anyways mga tol, hanggang dito na lamang. At maraming salamat po sa 900 plus na natitirang manonood po natin from Facebook and YouTube sa 316 likes. Maraming salamat po. Isa lang naman ang maliwanag dito sa ating napag-usapan. Hindi po ito biglang sumulpot sa panahon ng ating Pangulong Bongbong Marcos. In fact, inamin nga mismo ni Sara Diskaya na sila po yung nagsimula
noong 2016 sa mga flood control projects po na ito. Salamat kay Criselda Apare sa iyong super sticker. Sa lahat ng ating mga manonood, maraming salamat po. Shoutout po sa inyong lahat. Lagi po nating tandaan kung ano po ang tama at dapat, doon po tayo. Keep safe. See you always. Bye for now, mga tol.